1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. So makibukas po kayo sa inyong mga Bible. Yan po yung ating pag-aaralan. Ang gagamitin ko pong salin ay MBB o yung Magandang Balita Biblia. And throughout ito pong ating pagtalakay na ito, ay most probably yun po yung aking pagbabasihan. Itong Tagalog version o yung MBB. So basahin ko lang po ulit, maiksi naman siya. No? Sabi dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Ito pong 1 Peter, na walang ibang sumulat kundi si Apostol Pedro, ng Panginoong Apostol ng Panginoong Jesucristo, chapter 1, verse 1, makikita yan. So sa ilan pang pagkaalam natin sa kanya, isa siyang mangingisda, tinawag ng Panginoong Jesus at naging isa sa 12 disciples ng ating Panginoong Jesucristo. Nasaksihan ni Apostle Peter yung na-witness niya yung buhay ng Panginoong Jesus, lalo na yung kanyang kamatayan, yung kanyang paghihirap ni Jesus. So sa 1 Peter chapter 5 verse 1, siya ay naging isang saksi sa mga paghihirap ni Kristo. So meaning, nakasama ni Peter ang ating Panginoong Jesus. Tinatayang nasa 64 o 65 AD, itong sulat na ito sa mga Christians na mga hinirang ng Diyos sa iba't ibang lugar o lalawigan that time na titawag na Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So verse 1b of chapter 1, nakalagay po yan doon. Yung sa panahon natin naman ngayon, ito yung tinatawag na modern Turkey. So sa chapter 5:13 ay sinabi nung sumulat, sabi diyan yung Babylon, tinukoy niyo yung Babylon diyan. Okay? Kung titignan niyo yung talatang 'yan, so yung Babylon ay code word for Rome. So meaning siya ay nasa Rome that time nung sinulat po ito. So ayon sa mga naunang nag-aral din po dito, sa panahon ito kung saan ang mga mananampalataya dito ay dumaranas ng mahigpit na persecutions o mga sufferings sa time ni Nero ng Roman Empire. As in, sa panahong ito ay masasabing mahigpit na pag-uusig. Makikita yan sa bawat bahagi o chapter ng 1 Peter. Una, yung chapter 1 verse 6, sabi diyan, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Chapter 2, verse 12. Yung na-experience nila na pagpaparatang sa kanila o pagsasabi sa kanila ng masasama ng kapwa nila. And then chapter 2, verse 18 to 19 and verse 21, yung injustices or maltreatment sa kanila. And then chapter 3, verse 9a, verse 16 and 17, paggawa ng masama sa kanila, paghamak sa kanila, pag-insulto sa kanila dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasama dyan yung chapter 4, verses 13 to 16. And then chapter 5, verse 9, actually, hindi lang sila. Sabi doon, kahit pati ang iba pang mga kapatid kay Kristo sa buong mundo. Kaya madarama, ang tone ng letter dito ni Peter ay very pastoral and full of encouragement. So yung kanyang exhortations are addressed to Christians who are scattered over a wide area, na mayroong silang mga common problems sa buhay, na mga kinakaharap. Na sa puntong yon na kanyang ini-encourage sila sa kanilang mga na-experience na ito na paghihirap dahil sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Na sila'y magkaroon ng tamang response in spite of, yung mga difficulties nila. Na ang mga paghihirap na ito, sinasabi ni Peter na ito'y pansamantala lang. Pansamantala lang yan, hindi yan pansamantagal. Compared to the coming eternal glory na kanilang makakamtan dahil sa laki ng biyaya ng Diyos kay Kristo na nasa kanila.
chapter 1, verse 3, sabi dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. And makikita yung layunin ng letter ni Peter dito, yung pinaka-purpose niya sa chapter 5, verse 12. Sabi diyan, sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas. Maybe, most probably si Silas, yung parang secretary or delivery man niya ng letter na ito. Not sure doon, pero yun, katulong niya, katuwang niya. Si Silas dito. Okay? Na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang loob ng Diyos. Manatili kayo sa pagpapalang ito. Of course, di ba, makikita natin kaagad dyan yung implication sa ating buhay. Na ito hindi lang para sa kanila, kundi maging sa atin ngayon na mga may pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Na ito yung ating buhay na pag-asa sa buhay na ito. Babalikan natin yan, yung ilang pang mga punto dyan. So ganun din, tinatayang karamihan sa mga sinulatan dito ay mga magkahalong mga Jews and Gentiles, yung kanilang backgrounds. At majority sa mga ito ay converted out of paganism rather than out of Judaism. So sa chapter 4, verse 3 and 4, sabi diyan, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil, o yung mga Gentiles, no? Believing do sa paganism, di ba? Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo'y kinukutya nila. So itong paganism ay paniniwala sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paniniwala sa mga bagay sa mundong ito. Kung saan, dito na makikita, dito na matatagpuan, dito na masasatisfy yung longing natin, yung gusto ng heart, gusto ng buhay natin, yung kaligayahan na hinahanap ng mga tao. Wala sa katotohanan tungkol sa espiritual na bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Bagamat ang karamihang mga Hudyo naman, so hindi lahat, ay ang kanilang pagkabulag sa mabuting balita ni Kristo. Romans chapter 10, hanggang chapter 11, hindi na po natin babasahin, Acts chapter 28, verses 25 to 28, ilang halimbawa ito, 2 Corinthians chapter 3, 13 to 15. At alam natin na sa bagay na yan, para sa mga Hudyong ito, ay yung kanilang pagkapit sa kautusan para tanggapin ng Diyos at para sa kaligtasan. So, sa punto na yan, mapapansin ang kalagayan ng mga taong sinulatan ni Peter. Bukod sa may maling nakagisnang paniniwala ng mga ito, yung kanilang tendency rin naman, di ba, na mahila pabalik dito, ay meron ding iba't ibang kinakaharap na sitwasyon sa buhay nila. At malamang sa malamang na ito ay talagang napakahirap at hindi ito madali. Especially kung paano sila makikipagrelasyon sa kanilang mga kapwa, to the church, and how they will live out itong pananampalataya nito, itong identity nila ito, bagong identity nila ito sa Panginoon. Given that fact, kung ihahambing naman natin ito sa kalagayan natin ngayon, sila noon, tayo ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, panahon ngayon, bagamat yes, not exactly the same, panahon nila yon, context nila ito, that time, pero hindi naiiba sa ating mga mananampalataya o bilang mga Christians na humaharap sa iba't ibang hamon ng buhay natin. Hindi naiiba dun sa pagsubok na maaaring kinakaharap ng marami sa atin. Problema. Itong ating pakikipaglaban sa kasalanan. Yung relational conflicts to the church. Sa ating pamilya, biological family, even to other people.
yung pagtrato ng ibang mga tao sa mga Christians, yung unfair treatment sa atin, pag-insulto or injustices, maybe hindi ganoon kabigat o hirap dito sa atin, pero sa ibang lugar, sa ibang bansa, marahil matindi ang pag-uusig talaga ng mga Christians doon. Kaya sa prayer meeting, we covet them sa prayer. Yung mga Muslims, yung maraming Kristiyano nagkalat sa buong mundo, na talagang hindi madali yung kanilang na-experience. And for sure, alam natin to. Yung mga ganap na yan sa buhay natin, we are not exempted for this. Ang tanong lang, di ba, paano natin o paano tayo tumutugon sa bagay na ito? At ang maganda naman, sa pagkakatulad natin, sila noon, tayo ngayon, same message, same gospel. Hindi nagbabagong mensahe at kapangyarihan na ito na kailangan nila noon at kailangan natin ngayon. At ito ang paulit-ulit nating aalalahanin. Ito ang paulit-ulit nating pag-uusapan bilang mag-asawa, bilang church, bilang pamilya. Sa ating mga ginagawa. Ito ang dapat nating marinig sa personal mong buhay, sa iyong pamilya, yun nga, no, sa ating mga mag-asawa, sa ating church, at ibabahagi natin sa iba. We need to remind ourselves over and over again. Laging naririnig natin yun dito sa lugar na ito na aking kinakatayuan. Patuloy at paulit-ulit na ipaalala itong mabuting balita. Bakit? Madali tayong masway, madaling madistract yung ating puso at isipan sa maraming bagay. And lalo na nga, di ba, kapag dumaranas tayo ng mabigat na situation na kinakaharap natin ng bawat isa and as a church. Katunayan, hindi may kakaila kung ikukwento ko ang maraming beses, panahon o pagkakataon, marahil hindi lang ako ang nasaksihan ko o ng bawat isa sa atin na matagal na dito, Josh, normally, di ba? Or I may say, patuloy na nasasaksihan at nararanasan natin. Ang iba't ibang mga, alam niyo, mga challenges or issues or conflicts sa buhay natin. Kapag narinig at nalalaman ko o ng bawat isa, yung journey ninyo sa Panginoon and as a church, and kung tatanungin tayo bawat isa, hindi tayo mawawalan ng ikukwento sa bagay na yan, sa mga ups and downs ng buhay natin, yung failure, yung struggle sa kinakaharap natin, sa kasalanan, o kahit hindi lang sa ganitong bagsak na buhay natin, and even sa kaginawahan o maayos na kalagayan ng ating buhay. But praise God, He continually sustains us by His grace through the gospel, through His word, and His wisdom. Hindi tuloy maiiwasang alalahanin at isipin, lalo ngayon, itong ating anniversary month ngayon, di ba? Itong araw na ito. Kaya mamaya sa ating pre-anniversary celebration and next week sa ating ding pinaka-okasyon na ito ay talagang nakakasiya ng puso. Yung mga lumalabas na testimony sa inyong bibig natin, ng ilan sa atin, yung pasasalamat kanina sa prayer time natin, yung katapatan ng Diyos. Of course, hindi lang dahil masasarap yung pagkain na ating pagsasaluhan, pero syempre, no, very evident yun sa ating church, yung kanyang provision. Every time we gather together, di ba? So, bumabaha ng pagsasaluhan natin. But more than that, ay patuloy na pinakikita ng Diyos kung gaano siya kabuti, kung gaano siya tapat at makapangyarihan sa buhay ng bawat isa and as a church. Siguro kapag nagbalik tanaw tayo sa mga nakaraang pinagdaanan natin as a church, talagang samot-sari yan, di ba? Maaaring isa sa pinakamahirap talaga itong hamon ng pandemic na naranasan natin, na kinaharap natin. Especially during those times when we can't gather as a church. Bukod doon, ilan sa atin o pamilya natin ay tinamaan ng sakit, ng virus, ng sakit na ito. Ano nga yung virus na ito? COVID.
Wala na sa isip. Kasi tinamaan din ako ng COVID eh. Pero nakalimutan ko So, affected ang trabaho o hanap buhay ng marami sa inyo. Di ba? Yung mga elderly natin, hindi maka-attend ng church. Ang daming restriction. Alam niyo, di ba? Kung re-recall natin yung mga experiences na ito. Pero again, ang Diyos pa rin ang nag-sustain sa atin. Nag-provide at tumulong sa atin at patuloy na gumagawa nito na maranasan ang pangunguna at pagkilos niya even at this point in time. You can say amen? Amen ba doon? Amen. At lahat ng yan ay dahil lamang sa masaganang biyaya at habag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ang katotohanan nito ang patuloy na nagdadala sa atin. So ito yung prayer natin. Even myself, ito yung panalangin ko, na lalo pang umasa tayo. Magtiwala sa Kanyang magagawa. Hindi ang karunungan ng sino man sa atin o ating lakas o kakayahan, kayamanan o husay ng pamumuno ng ating leadership o kahit ang ginagawa ng bawat isa sa atin ng mga naglilingkod. Well, don't get me wrong. Napakahalaga ng ating mga responsibility. That's why we give more emphasis sa ating church covenant. Pero sa lahat ng ito, makikita ang liwanag ng mabuting balita ni Kristo na magdudulot sa atin ng kalakasan na magpatuloy sa buhay na ito. Na siya rin namang nagkaloob nito sa atin, tumawag at nagpasimula nito sa atin. Kasabay na mga balakid o mga kaharapin natin, pag-uusig kahirapan natin, dahil ang mga ito, kung ating uunawain pa at pangahawakan yung mga pangako ng Diyos, makikita natin na ito'y layunin ng Diyos tungo sa Kanyang kapurihan, karangalan at kalwalatian. At ang mahalaga, gagawin natin ito hindi na mag-isa, kundi ng sama-sama bilang isang pamilya ng Diyos na tinawag niya para dito. Itong sulat ni Peter ay magbibigay sa atin ng napakagandang reminder, patuloy na paalala sa ating lahat. Una, tignan natin itong katotohanan mula sa Kanyang salita. Again and again, itong mabuting balita niya, ito yung una nating gustong tignan. Our foundation. Itong pundasyon ng ating pananampalataya, na ating tinutungtungan. Tingnan natin yung sinasabi dito sa 9b, verse 9b, 1 Peter chapter 2, verse 9b to 10. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa Kanyang kahanghangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng Kanyang habag. Actually, sa chapter 1, verses 1 to 4, dito pa lang ay malinaw na pinapakita ni Peter ang Diyos Ama na siyang humirang o tumawag sa kanila. Sabi diyan, sa mga hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos dahil sa laki ng habag niya sa atin. Ay ano? Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa Ingles, sabi dito, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus from the dead. Then after, nung text natin, chapter 2, verse 24 to 25, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Dito ay pinakikita, una na nga na ang Diyos ang siyang gumawa nito sa atin. Siya ang naglagay sa atin sa katayuang ito. Bumuhay sa atin mula sa kamatayan, espiritual na kamatayan, tungo sa buhay na nilaan at layunin ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 1, 4 to 14. Napakagandang mga verses ang sinasabi diyan tungkol dito. Ang Diyos Ama na siyang pumili sa atin sa kaligtasan, na tinupad ng Kanyang anak
na ating Panginoong Jesucristo sa krus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at ang banal na Espiritu na nagpapatunay nito sa atin at siyang kumikilos at patuloy na gumagabay sa atin sa buhay. Hanggang sa makamta natin ang ganap na pagpapalang dala ng tatlong persona ng Diyos sa buhay na ito at sa kamatayan ng bawat isang tunay na may pakikipag-isa kay Kristo. Ito yung matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Dahilan upang magdala ng kababaang loob sa atin, sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Nakakalungkot lang kung minsan, kung oobserbahan natin, especially to social media, ang ilang mga pagtatalo-talo o hindi pagkakasundo ng maraming Christians tungkol sa itong mga doctrines o mga pinaniniwalaan o halimbawang doktrina o theology na pinangahawakan at tinatayuan natin. Bagamat talagang napakahalaga nito sa atin, pero kung humahantong naman sa kawalan ng pasensya, kawalan ng pagmamahal o pangunawa sa kapwa, anong halimbawa ang pinapakita natin sa mga tao? Na dapat sana itong matibay na mga essentials o core doctrines na meron tayo galing sa salita ng Diyos ay nag-unite sa atin, pero dahil sa pride, arrogance, self-centeredness ng ilan, mali kayo. Kami lang ang tama. Nagkakaroon lang tuloy ng hindi magandang testimony to believers and even to non-Christians. Pero siyempre, we understand kung ang gospel ang nakasalalay at talagang offending ito sa mga tao, so be it, mangyari ang kalooban ng Diyos na magdala sa mga makasalanan sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon. Pero kung ang nagiging sanhi para ito ay mapulaan dahil sa atin, kahiya-hiya yon sa mga nagsasabing siya ay Kristiyano. At malala pa, sasabihin ng iba, doon pala yan umaaten sa church na yon. Diyan pala yan member. Kasi dapat itong magdala sa atin sa kababaang loob. Tulad ng sa Panginoong Jesus. Not only that particular instance, pero sa lahat ng aspeto ng ating buhay o bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano o bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi natin mapaghihiwalayan. Every time we testify itong buhay natin bilang tagasunod ni Kristo, nakikita yan ng mga tao. Not in words, not in posting sa social media, our deeds demonstrated itong gospel na ito kung paano tayo namumuhay na nakikita ng mundo. Yung sinasabi sa verse 10, bilang katibayan at pagpapatunay kung ano tayo at kung saan nakakabit itong ating katayuan, sinabi natin kanina, ito'y galing sa Diyos sa pumili sa atin o nagtalaga dito sa atin, at ito ay dahil sa mayamang awa at biyaya niya. Tignan natin yung katotohanan na yon. Every time na hahakbang tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, isipin natin yon. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. So dito may sinasabi yung talatang ito dun sa Old Testament sa Hosea, o yung tinatawag na allusion. So balikan natin yung context na sinabi natin na ilan sa recipient ng letter na ito ay mga Jews na kanyang sinulatan dito. Marahil kay Peter, alam niyang relate sila dito. Mula sa kanilang mga ninuno. No? Yung Hosea chapter 1, verse 6, verses 9 and 10, and chapter 2, verse 23. Pwede nyo take note yun, hindi ko na binasa po dito ngayon, na dito ay makikita ang kaawaan ng Diyos para sa mga Israelita. Na sa kabila ng kanilang mga pagsuway, itinuring pa rin sila ng Diyos na para sa Kanya. Yung calling nila, bagamat talagang sablay, pero nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ginawang lahat ni Jesus perfectly ang hindi nila nagawa. Kaya dahil kay Kristo, tayo na mga sumasampalataya sa Kanya,
ay maituturing nga na bayan ng Diyos tulad nila. Wow! Kung iisipin natin ngayon yun, di ba? Kanina sinasabi ko, paano tayo hahakbang sa buhay pananampalataya? And for sure, sasablay tayo doon. Pero ang ganda ng gospel. Babalikan natin yon. Nanamnamin natin yung mensahe nun. At magbubulgar yun sa ating puso ng makasalanan at tayo'y, mag-repent sa Panginoon, hihingi ng tawad sa Kanya kung tayo nagkakasala. Bilang church, this is our uniqueness. Ito ay katanging-tanging katayuan natin sa harap ng Diyos at sa mga tao. Sa verse 9, ay mas nagbigay si Apostle Peter tungkol sa katotohanan ito sa natatanging katayuan natin dahil kay Kristo. Ito yung pangalawa. Our identity. Yung ating natatanging katayuan sa Panginoon. Pero bago natin tignan yon, tignan natin yung verse ng ating text, yung nag-connect doon, yung ngunit, o sa Ingles, sabi diyan, but you, makikita una, yung contrast dito na nabanggit sa unang bahagi bago itong text natin. So tignan natin chapter 2, verse 4 to 8, sabi diyan, lumapit sa Kanya, sa batong buhay, sa Panginoong Jesus, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos. At mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual, na kalugod-lugod sa Kanya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan nyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikatadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Tumutukoy sa mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Malamang sa kinuha ng sumulat itong reference na ito sa ni Apostle Peter. Same with Awit 118 verse 22, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. And then, mentioning that verses, mas luminaw to doon sa New Testament na sinasabi naman ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 30, na sinulat ni Paul. So hindi na natin babasahin lahat, pero dito ay pinakikita na sa mga Hudyo o mga Israelita ay ano? Tingnan lang natin yung verse 22 to 24. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangharal namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kung kaya't sila noon at tayo rin naman ngayon, bilang na nasa lahi ng mga Hentil, na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay tumanggap ng parehong biyaya at awa ng Diyos. Sa pamamagitan nga ng Panginoong Yesus, tayo rin ngayon ay maituturing na bayan ng Diyos. We do not replace Israel, but new Israel. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Chapter 2, verse 9a sa ESV, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Apostle Peter applies titles use of Israel to Christians. Makikita ito sa ilang references sa Old Testament. Tignan pa natin sinasabi sa Exodus 19:46. Nakita nyo
ang ginawa ko sa mga Ehipsyo? Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin niyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyon ang sabihin mo sa mga Israelita. Naalala niyo yung ating sermon series sa Exodus. After ng Life Together series, tutuloy natin. So exciting na marinig ang mga ilang pang katotohanan tungkol dito. Deuteronomy chapter 4:20, iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hinirang. Chapter 7 verse 6-8, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayong pangaampi na kakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. At sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno, ito rin ang dahilan. Kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Giving emphasis, kita niyo kung paano pinili. Una yung mga Israelita. At tayo, yung connection nun, tayo bilang mga bagong mga Israelita. Dahil sa Panginoong Jesucristo, mas nagiging makabuluhan at meaningful yung meaning ng pagpili o yung term na pinili tayo ng Diyos. Isaiah 43:20-21, pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging pupurihin. Hindi ko to iisa-isahin lahat ng mga verses exhaustively na binanggit ko, but I will try to give briefly at least ano ba ang sinasabi rito ni Peter. Una, makikita sa lahat ng ito yung extraordinary privilege na meron tayo dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Pangalawa, pinili tayo ng Diyos hindi dahil karapat-dapat tayo para dito o tayo ay mas mabuti, tayo ay magaling at karapat-dapat kaysa ibang tao. Tulad ng mga Israelita, alam natin sila ay pinili ng Diyos hindi dahil sila ay mahusay, malakas, mayaman o mas marami sila compare sa iba. Konti nga sila eh. Pangatlo, bilang mga maharlikang pari dahil pa rin kay Kristo. Of course, He is our great high priest. Dito makikita ang kahalagahan ng ating layunin para kumatawan sa Kanya bilang pari na namamagitan sa Diyos para sa mga tao. At bilang hari natin siya, tayo kabilang sa Kanyang pamahala sa sambahayan ng Diyos. Pang-apat, bilang bayang pag-aari niya, sa Ingles, ay holy nation. I will focus on this. So we are a holy nation. Ito isang comment from the book ni Warren Wiersbe, to quote, "We have been set apart to belong exclusively to God. Our citizenship is in heaven." Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. So we obey heaven's law and seek to please heaven's Lord. Israel forgot that she was a holy nation and began to break down the walls of separation that made her special and distinct. God commanded them to put a difference between holy and unholy, and between unclean and clean, Leviticus 10:10. But they ignore the differences and disobeyed God. End of quote.
na magpapaalala sa atin that we represent the kingdom of God, or I may say, His church to the watching world. Kaya nagpapaalala ito sa atin sa pamumuhay sa kabanalan. Not only, o hindi lang individually, but as a church. 1 Peter 1:14-17, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon. Kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikiligan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Sa ganitong paraan, sinasabi natin sa mundo, sa mga tao, na ang Diyos ay karapat-dapat sundin. Napakahalaga nito bilang pagkakilanlan natin sa mundo. Yung identity natin, napakahalaga nito para sa atin. Na sinusunod yung ating Diyos na tumawag sa atin, pinapakita natin yon sa ating buhay, pagsunod bilang tagasunod ni Kristo. Kasi kung mapaghahalo natin ito o hindi madidistinguish ito sa iba, yung ating identity, yung ating katayuan, walang saysay ang sinasabi natin. We belong to the household of God. Kung tayo ay namumuhay na walang pagkakaiba sa pamumuhay sa nasa labas ng church, but provided we fall short o sumala man tayo sa kahingian sa atin sa pamumuhay sa kabanalan. And for sure, darating at darating ito sa atin. We are not perfect. We're not perfect. Narito pa tayo sa mundo, nasa likas na ating katawan at pagkatao. Ang kasalanan. That's why we struggle and fight for it. Pero ang malaking kaibahan, mga kapatid, lalapit siya sa Diyos at hihingi ng tawad, pagsisisihan ito sa Panginoon sa anumang ating mga pagkukulang at tapat ang Diyos sa ating mga sarili, sa ating buhay. Sa ang puso ay naamin na kailangan niya ang pagpapatawad sa kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang malaking kaibahan na meron tayo sa iba na hindi sumusunod o hindi Kristiyano, tunay na Kristiyano, sa mga unbelievers. Panglima, tayo'y bayang pag-aari niya, a people for His own possession. Dati tayo ay kaaway ng Diyos, malayo sa Diyos, hindi niya kaibigan, hindi ligtas, nasa kadiliman. We were not God's people because we belong to Satan and the world. Ephesians chapter 2 verse 1-3 and 11-19. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. At sumusunod sa mga hiling ng katawan at pag-iisip, kahit sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Every time we commit sin, napaka-arrogance ng ating puso na yon. Para ating binubuhay yung patay na kasalanan na sa atin. Very strong yung paalala dito sa Ephesians. Wala na kayo sa kalagayang yan. 11-19, kaya't alalahanin nyo ang dati nyong kalagayan. Kayo ipinanganak ng mga hentil at dituli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahon yon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa kanyang bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo.
sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, ginaba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay nagkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kanilang kabilang sa kanyang sambahayan. At dahil nga sa ating pakikipag-isa na ito sa Panginoong Jesucristo, we are part of God's people. We are people of His own special possession. Bakit? Dahil ang dugo mismo ng Panginoong Jesucristo ang tumubos nito sa atin. Acts 20:28, ingatan nyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. And 1 Peter 1:18-21, alam nyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang? Binasa natin ito kanina sa assurance of pardon. Tinubos kayo, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito, dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya ay nasa Diyos. Wow! Ang sarap ulit-ulitin to. Kung meron kayong i-memory verse, babasahin, to remind yourselves sa gospel, paulit-ulit nating alalahanin itong katotohanan na ito. Ito yung ating katayuan. Ito yung ating natatanging katayuan kay Kristo. What a privilege. And then lastly, on my third point, una, our foundation, our identity, and now our purpose or mission. 9b, chapter 1, 1 Peter chapter 2, okay. Verse 9b, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Sa Ingles, sa ESV, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sa King James Version, that you should shew forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Again, sabi ni Warren Wiersbe, yung verb translated, show forth, means to tell out, to advertise. Si John Piper, sabi niya rito, we are proclaimer. This is the reason or our glorious purpose of our existence. Hindi natapos dun sa ating kalagayan o katayuan bilang na kay Kristo. May dahilan yon. We exist to proclaim the gospel. Itong mabuting balita ni Kristo sa mundong ito. Siya ang ipakilala mo. Siya ang ipopromote natin. Hindi ang ating mga sarili. Hindi ang ating mga talino o inyong mga talino o kakayahan. O ang ating mga pastor o leader sa church. Si Jesus lang sa biyaya ng Diyos. Tayong mga Kristiyano o ang iglesia ay pinili ng Diyos
dahil sa kanyang habag sa pamamagitan ni Kristo para sa natatanging layunin ng pagpapahayag ng kanyang mga papuri, kadakilaan at kagandahan sa mundong ito na puno ng kasamaan dahil sa kasalanan. At lahat ng mga pribilehiyong ito na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, take note, ito ay may dalang isang malaking responsibility. Ito yung ating response na ihayag ang mga papuri ng Diyos sa liwanag ng mabuting balita sa mundong ito na balot ng kadiliman at patungo sa pagkasira dahil sa kamandag ng kasalanan. Marami pang mga tao o lahi sa mundo ang hindi pa nakakaalam ng kadakilaan ng ating Diyos na ito. At mahalagang makita nila ito sa ating mga buhay kung saan nakikita ang maningning at kahangahangang liwanag ng Diyos kung saan tayo ay magiliw na tinawag ng Diyos individually and corporately as a church. After all, nakamit natin ang biyaya at habag na ito ng Diyos sa atin, na kailanman hindi natin karapat-dapat tanggapin, kundi parusa pa nga. Sa katotohanan ito, naway lalo pang magdala sa iyo, sa atin, sa katapatan, sa kanyang panawagan at pagkahirang sa atin, kahit pa sa kabila ng anumang sitwasyon na meron ka ngayong kapatid. Kinakaharap mo sa buhay, pag-uusig, pagsubok, o kahit ang kaginhawahan na malakas humila sa atin para ilayo tayo sa Diyos kung ito'y ating kakapitan. Ang ating katayuan, yung ating kalagayan kay Kristo, natatangi ito, kapatid, sa iyo. Seryosohin mo yan. Panghawakan mo yan. Then I will last, dito po sa statement, dito po ako mag-e-end. And I would like to quote mula sa author na si Warren Wiersbe, kung saan ang ilan sa mga pinagbasihan natin sa sermon na ito, sa pag-aaral na ito. So I will end on this. Listen, brethren. We are living in enemy territory, and the enemy is constantly watching us, looking for opportunities to move in and take over. As citizens of heaven, we must be united as a church. We must present to the world a united demonstration of what the grace, mercy, and love of God can do. Walang ibang magpapakita nun. Walang ibang magpapahayag nun. Walang ibang mamumuhay nun kundi tayo na mga tinawag ng Diyos bilang mga tagasunod ni Kristo. Let's pray.